I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, 3 po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginoong Tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito, Ginoong Tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na-stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung tao ngayon, napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto, na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, Ginoong Tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya, Ginoong Tagapangulo, nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin. To express my condolences to Mr. Randy de los Santos. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So, kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember, sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi nung poser na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon, at pinipick up lang, si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon, kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga, galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And ako'y nagtataka, bakit did I mention the name of a certain Randy de los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis, na Caloocan, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Naubos na yung ngipin, naubos na yung gums sa kakagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo.